Alright mga ka-rider, balik tayo dito ngayon sa helmet. So alam natin tong helmet na to ay kakakuha lang natin nung few days ago. Hindi ako makapaniwala na ito pala ay ito yung spider corsa sa atin. So recently ko lang nalaman. At isa pa nito ay isang gumawa nito ay yung ILM. Switch Meats, isa lang ang gumawa nito. Hindi lang nating alam ang kung sino ang manufacturer. Ay kasi una ko nakita ito sa sa ILM. Tapos nun dahil sabi ko medyo sabi ko ILM lang, tapos sabi ko ganoon pumapantay na sa mga brand name kagaya ng mga Bell o kaya sabi ko halos halos ganoon na ang presyo nito, sabi ko ganoon. Sa Bell na lang ako, kaya sa na lang ako, LS2, sabi ko ganoon. Tapos isa kasi doon, kaya balikan ko ito, right, not this one, yung ILM, dahil binabalik-balikan ko yon dahil kasi gusto ko yung kanyang design, yung style, right. Right, so tapos doon nakita ko ito, right, kaya sabi ko pareho din to, so something is, sabi ko gano'n, something is something. So, pagtapos later on that, nakita ko yung spider cosa. Parehong-pareho din. Tingnan nyo guys, oh. Ayan. Parehong-pareho. Yung likod, pareho din. Ayan. So, siya, ECE certification tsaka DOT. So, yan ang maganda. Right? So, which means, hindi ito, tawag nito, hindi tayo mag-alanganin. Kasi ito ay American company at mayroon silang dealer sa States, California. At saka mayroon silang website. So, yun ang kagandahan. Kagaya ng ILM din, diba? Mayroon silang website. Kasi mayroon yung mga Chinese brand na nabibili sa Amazon, pero wala silang website. Makikita mo sa Amazon lang. Hindi kagaya nito, mayroon. So, tinignan ko to, yun nga, parang yung ILM din. So, kaya ako kinuha naman to dahil mas nakamura ako dito kaysa sa ILM. Mas nakamura ako dito ng halos like $70, $75, mga ganun. Kasi yung ILM, aabutin ko ng halos 400. Ito, inabot ko lang mga $317, diba? Pero sa atin to, based sa presyo sa atin, kung i-convert dito, aabutin lang ng mga 100 something lang, 120, mga ganun. Kaya sabi ko, wow. Kaya nga kung saan ako, makaano lang ako sa atin, ay doon na lang ako mag-order. Kaso nga lang, hindi naman kasi available. So anyhow, kaya ako nandito dahil kasi na hindi ako makapaniwala na yung hinahanap ko, yung pala yung spider corsa na aking nakita rin. Yung pala yun. Hindi ko napansin na ito ay pero alam ko isang pinanggalingan nito guys. Isa lang yan. So sinubukan natin to. Ang kanyang weight, right? Ayan, 1.55 plus or minus. So it's pretty like accurate ang kanyang kasi kinumpare ko do sa Bell qualifier ko. Parang this one is much slightly lighter than my Bell qualifier. Right? So unang paglagay ko pa lang ay very comfort siya. Napaka-comfort, at saka yung mga ibang helmet ko, kagaya ng mga mayroon akong isang ILM,
ay dinig na dinig yung ano sa labas. Ito ay parang medyo mas quieter. At saka isa pa yung comfort niya sa inyong sa ulo natin, napakaganda. So, yun guys ang nagustuhan ko. At saka ano naman ang kanyang yung, kung maingay siya, kasi nga hindi naman tayo kasi tumakbo dito ng mabilis, no? Mga 60 ganun lang, pero at that time ay napakalakas ng hangin, right? So ang ano lang dito, kaya wala akong naririnig na singaw kasi usually mayroon yung belt qualifier ko nga pagka mayroong malakas na sumasalubong na hangin, na pag malakas ang hangin parang may naririnig ako dito sa gilid na parang singaw. Pero ito, wala man lang. At that time, malakas ng hangin. Tsaka, ang isa ko lang na ano dito, ay medyo nagpapagap. Pero usually, pagka ganyan, pagka winter, pag malamig, nagpapagap yung ano mo. Kaya, gagawin mo na lang, buksan mo na lang. Taas ko ng ganun ng konti. So, yun lang ang aking napansin. Ganun din naman, maski yung isang helmet ko. Unless na palagyan natin ng, bibili tayo ng para sa anti-fog. Diba? So, yun ang susunod natin kukunin. At saka itong visor na to, yung gold na to, hindi ko na binaba yung itong nasa loob, yung inner visor. At hindi ako, isa pa, sunny ngayon, sunny siya nung nag-test ride tayo. At hindi naman ako, hindi mo kailangan ng ng sunglasses, hindi mo kailangan to. Kaya, itong visor na ito ay, kasi never had one like this, yung ganito kulay. Meron ako yung tinted, yung dark smoke. Pero yung ganito, yung golden, maganda rin pala. At saka isa pa, hindi pa natin nasusubukan sa gabi kasi sabi nila maganda rin daw ito sa gabi. Alam ko yung dark smoke or yung tinted din, hindi natin magagamit yung pag sa gabi. Right? Saka isang kagandaan nito, mayroon siyang ilang visor selection position. Halos 10 ata ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 o 10. Yun ang kaganda nito. Meron siya nito. Yung helmet ko, wala. So, yan guys. Ayun, hindi natin nasubukan guys dahil yung bike natin nagkakaroon ng problema. Parang palyado. Hindi kasi for like siguro mga 3 buwan siguro na kasi pag dito kasi sa Canada, di ba, minimum interest natin ang bike. Ngayon, that time ko lang na nilabas. Pero, ewan ko bakit ganun. Right? Gusto ko pa naman sana i-review papalyado siya. So, natin. So, gusto ko sana subukan sa lumabas sana tayo kasi nandito lang tayo around the residential area. Ang speed lang dito ay mga nasa 50 lang, 40, mga ganun lang. Diba? Pwede ka na mag-overspeeding kaso nga lang pagka lahat ng bangka patay ka. Alright? So yun guys. So, yan lang. So, ibig sabihin, kaya gusto ko ma-share to. Dahil nung nagre-research din ako, nung nakita ko yung Spider Corsan, ganun, tinatanong ko kung anong mga details, di ba? Kung ano yung mga kung okay ba pagdating sa, kunyari, sa highway, ganito, ganyan. Di ba? Ang bigat niya, tama ba yung bigat niya? Ayun. Pero ito naman, I think it's accurate. Yeah. It's, kasi sa pagsuot ko pa lang nararamdaman ko na kaagad, like kasi may babies mo, may i-compare mo sa mga ibang gamit mo, right? So doon ko siya na i-compare. So kung sa akong opinion, kung mamimili ako dito sa ito,
compare sa build qualifier ko, I would pick this. Dahil kasi isa niyan, dual biaso siya, yung bigat niya maganda naman, diba? At saka yung comfort niya ay napakaganda rin guys. So you know, so which means tsaka isa pa, diba? ACE tsaka DOT siya. So hindi pwedeng fake to. Hindi pwedeng ano na to. Kasi marami na magsasabi kasi na baka hindi totoo yan. Unless na bumili ka ng HJC, Bell, sigurado yan. Pero ano to nire-design to or design man or nire-brand to ng US. So hindi nila pwedeng ibenta to sa sa dealer. Kaya hindi sila pwedeng unless na mawala silang website. Diba? Kagaya ng mga ibang Chinese brand na bibili natin sa online na wala silang website. Diba? Pero sa kanila mayroon sila. Right? So, yan lang guys. You know, sa short trip na pag try natin ay naramdaman ko na ang kanyang comfort. Siyempre, iba talaga pag kayong long drive, long period of time, doon mo malalaman kung anong talaga ang diferensya kung gaano siya kaganda. But, you know, we'll get there. So again, you know, I would, may recommend ko ito. Kung gusto niyo ng ganito, Spider Corsa, right? Sabihin ko na Spider Corsa dahil kapareho rin. Diba? So alam ko talaga na ito ay isang pinanggalingan. Ginagawa lang ang pangalan. So, ang model nito ay Hax Force. Diba? So, yung ILM naman, nakalagay lang ILM M522P. Yun lang. Yeah. Okay, so yan lang guys. So, I hope na mayroon tayong konting natutunan ngayon. Ako, may natutunan ako dahil hindi ko alam na ito ay may kapareho pala ito. Yung Spider Corsa, tsaka yung ILM M522P. Alright guys, so until next time again, we'll see you guys back here.